Makinig ka ng mabuti. Ngayon, may isang napakahalagang katotohanan tayong ilalantad. Sa hindi natin nalalaman, matagal na pala nating inuusal ang isang maling bersyon ng panalangin ng Panginoon. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas sa isang burol sa Galilea, itinuro ni Jesus ang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos na nag-iwan ng malalim na epekto. Ibinahagi niya ang isang panalangin na napakabisa, naging gabay ito ng pananampalataya sa loob ng maraming henerasyon. Maikli ito, kayang kabisaduhin ng isang bata, ngunit napakayaman sa kahulugan, kaya't pinag-aaralan pa rin ito ng mga scholar hanggang ngayon. Tinatawag natin itong panalangin ng Panginoon at inuusal ito araw-araw ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang bersyong matagal mo nang sinasabi ay hindi lubos na tama? Oo, ang panalangin naririnig sa mga simbahan at binubulong bago matulog ay hindi eksaktong katulad ng itinuro ni Jesus noon. Sa paglipas ng panahon, may mga mahahalagang bahagi nito na nawala o nabago ang kahulugan. Nagsalita si Jesus sa wikang Aramaik, ngunit habang ipinasali ng kanyang mga salita, nagkaroon ng mga pagbabago sa kahulugan. Unti-unting nawala ang tunay na diwa nito. Ngayon, ilalantad natin ang orihinal, ang aktwal na panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Isang mensahe itong dapat marinig ng marami. Ibahagi mo ang video na ito sa mga kaibigan at kapwa mananampalataya para matuklasan din nila ang siyam na paraan kung paano naiba ang panalangin ito. Magsimula tayo sa unang pagkakamali. Ang pambungad na linya na Ama namin sumasalangit ka ay inuusal ng napakaraming tao araw-araw. Ngunit sa linyang ito, may 2 punto na lubos na nagpapabago sa orihinal na kahulugan na nais iparating ni Jesus. Ang unang issue ay nagsisimula sa pinakaunang salita. Noong itinuro ni Jesus kung paano manalangin, ginamit niya ang 2 salitang puno ng kahulugan, Abun de Bashmaya. Ganyan ang tunog nito sa Aramaik, ang wikang sinasalita niya. Nang isinalin, naging Ama namin na nasa langit. Pero hindi ginamit ni Jesus ang salitang Hebreo na Av para sa Ama. Ang ginamit niya ay Aba na mas malapit sa salitang tatay. Maaring mukhang maliit na pagbabago ito, pero napakalaki ng epekto nito. Para maintindihan ito, bumalik tayo sa nakaraan. Sa mga banal na kasulatan ng mga Hebreo, kinikilala ang Diyos bilang lumikha, makapangyarihan sa lahat. May ilang propeta gaya ni Isaias na tumawag sa kanya bilang Ama gamit ang salitang Av, ngunit palaging may kasamang respeto at paggalang. Lagi silang may distansya. Ikaw, Panginoon, ang aming Ama. Kami parang putik at ikaw ang magpapalayok. Ipinapahiwatig nito na ang Diyos ay ang Panginoon at tayo'y kanyang nilikha. Siya ay nasa itaas, tayo ay nasa ibaba. Pagkatapos dumating si Jesus at gumamit ng salitang bumaligtad sa lahat. Wala ni isa man ang nangahas noon na tawagin ng Diyos na tatay sa publiko. Para sa marami, masyado itong kaswal, masyadong personal, tila nawawala ang respeto. Isipin mo ang relihiyosong mundo noong panahong iyon. May malinaw na mga hangganan, mga pari, levita, karaniwang tao, malinis at marumi, may karapatang lumapit at hindi. Libu-libong batas ang sinusunod upang makalapit sa Diyos, mga ritual, handog at paghuhugas. Isang beses lang sa isang taon maaaring pumasok ang punong pari sa pinakaloob na lugar ng templo. May tali sa paa sakaling mamatay siya roon para mahila palabas nang hindi pa pasok ang iba. Ngunit binuwag ni Jesus ang lahat ng hadlang. Sa halamanan ng Getsemani, bago siya dakpin, taimtim siyang nanalangin, Aba, Tatay, magagawa mo ang lahat. Sa ginawa niya, ipinakita niya ang isang bagong daan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nang itinuro niya sa atin na tawagin ng Diyos na tatay sa panalangin, pinaramdam niya sa atin na hindi na lang tayo basta nilikha, tayo ay mga anak na mahal niya. Binago nito ang lahat.
Ang panalangin ay hindi na isang ritual. Naging tulad na ito ng pag-uusap sa isang mapagmahal na magulang. Wala nang kailangang tagapamagitan, tuwirang koneksyon, tulad ng isang batang yumayakap sa kanyang ama nang walang takot o pag-aalinlangan. Papa o tatay, ito ang isa sa mga unang salitang natututuhan natin. Simple, totoo, at puno ng tiwala. Nang sinabi ni Jesus ang Abun, tatay namin, iniimbitahan niya ang kanyang mga tagasunod at pati na tayo sa ganitong uri ng malapit na relasyon sa Diyos. Ang dalawang salitang iyon ay may napakalalim na kahulugan. Ipinapahayag nito ang dalawang mahalagang katotohanan. Kung sino ka, isang anak, at kung kanino ka nabibilang, isang pamilya. Dito nagsisimula ang kaharian ng Diyos. Hindi ito nagsisimula sa mga himala o dakilang gawa. Nagsisimula ito sa pagkaunawa mong hindi mo kailangang paghirapan ang pagmamahal, minamahal ka na niya bilang anak. Ang mga unang mananampalataya ay tunay na isinabuhay ito. Tinuring nila ang isa't isa bilang magkakapatid. Ibinahagi nila ang kanilang mga ari-arian. Maging ang isang alipin at kanyang amo ay maaaring lumuhod at manalangin ng magkasama, sinasabing, Ama namin, isang revolusyonaryong ideya sa panahong kontrolado ng pagkakahiwa-hiwalay sa lipunan. Kaya sila pinag-uusig noon, hindi lang dahil sumasamba sila sa ibang Diyos, kundi dahil bumubuo sila ng bagong uri ng pamilya na sumasalungat sa takbo ng lipunan. Ito ang unang kayamanang ibinigay ni Jesus sa atin sa kanyang panalangin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang lakas nito. Itinuro niya na tawagin ng Diyos na Aba, Tatay. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang pagkakamali. Sa Aramaic, ang parirala ay Abun de Bashmaya, na karaniwang isinasalin bilang Ama namin na nasa langit. Ang ikalawang pagkakamali ay nasa mismong linyang iyon. Sa loob ng maraming henerasyon, sinasabi natin ang Ama namin na nasa langit. Pero ang aktwal na sinabi ni Jesus ay Abun de Bashmaya. Kapag isinalin ng tama, ang ibig sabihin nito ay na nasa mga langit, maramihan hindi isahan. Bakit ito mahalaga? Ano ang pinagkaiba ng nasa langit sa nasa mga langit? Malaki ang epekto nito sa ating pag-unawa kung nasaan ang Diyos. Ang salitang Aramaic na Shmaya ay tumutukoy hindi lang sa langit na nakikita. Sinasaklaw nito ang buong espiritual na kalawakan na binabanggit sa Biblia, na madalas inilarawan sa tatlong antas. Ang unang langit ay ang kalangitang nakikita natin, mga ulap, bituin, araw at lahat ng bahagi ng pisikal na kalikasan. Ang pangalawang langit ay tago at masidhi, isang lugar ng espiritual na labanan kung saan nagtutunggali ang kabutihan at kasamaan. Dito nagaganap ang laban ng mga anghel at masasamang espiritu, mga bagay na hindi kayang makita ng ating mata. At ang ikatlong langit ay ang walang hanggang tahanan ng Diyos, ang lugar ng kanyang trono at lubos na kaluwalhatian. Ang Apostol Pablo ay nagkaroon ng isang pangitain tungkol sa banal na kalikasan ng lugar na ito. Napakabighani niya para bang iniwan niya ang kanyang katawan. Nang sinabi ni Jesus ang na nasa mga langit gamit ang maramihang anyo, nagpahayag siya ng isang makapangyarihang katotohanan. Hindi niya inilagay ang Diyos sa iisang lokasyon lamang. Ipinahayag niya na ang Diyos ay umiiral lampas sa lahat ng hangganan. Siya ang naghahari sa langit na nakikita natin, sa espiritual na digmaan na hindi natin nakikita, at sa pinakamataas na lugar, ang kanyang trono ng kadakilaan. Kaya tuwing sinasabi natin ang Ama namin na nasa mga langit, tatlong matitinding pahayag ang ginagawa natin. Una, kinikilala natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak niya at tumatawag tayo sa kanya bilang tatay. Sa pagtawag na ito, ipinapakita nating kabilang tayo, bahagi tayo ng isang pamilyang walang hanggan, hindi tayo nag-iisa. Pangalawa, kinikilala nating ang ating Ama ay may kapangyarihan sa lahat, sa nakikita at di nakikita. Siya ang may kontrol sa lahat,
maging sa nahahawakan natin o sa mga bagay na di makita ng mata. Wala ni isa mang bagay ang nakakalampas sa kanyang kapangyarihan. At pangatlo, tinatanggap natin na may tuwiran tayong paglapit sa Kanya. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan. Tinanggal na ang harang at ngayon ay makakalapit tayo sa hari ng buong sanlibutan na nakikinig sa atin ng may pusong puno ng pag-ibig ng isang ama. Kaya't sa susunod na bigkasin mo ang bahaging ito ng panalangin, tandaan, mga langit, hindi lang langit. Dahil ang Diyos ay hindi nananahan sa isang lugar lamang, siya'y naghahari sa lahat ng ito. Ang kinakausap mo ay ang Diyos na pumupuno sa bawat kalawakan, sa bawat sukat. Kaya bago ka magmadaling lampasan ang unang linya, huminto ka muna at namnamin ang lalim nito. Tinatawag mo ang Diyos na may pag-ibig ng isang anak at sa kalawakan ng mga langit, lampas sa mga galaksiya, lampas sa mga labanan ng liwanag at dilim, ang iyong ama ay nakikinig, tunay na naroroon at naghihintay sa iyo. Ngayon narating na natin ang ikatlong pagkakamali. Makikita ito sa kasunod na bahagi ng panalangin. Sa maraming simbahan at pagtitipon, sinasabi natin, sambahin nawa ang ngalan mo. Makapangyarihan ng linyang ito, inuulit sa loob ng 2,000 taon, ngunit may maliit na detalye na nakalusot. Ang mas tumpak na pagsasalin ay, mapabanal nawa ang pangalan mo. Ano ang pinagkaiba nito? Mahalaga itong maunawaan, hindi natin ginagawang banal ang Diyos. Sa halip, ipinapakita ng Diyos ang sarili niyang kabanalan. Maaring maliit lang ang pagkakaibang ito sa pananalita, pero binabago nito ang sentro ng kahulugan. Hindi tayo ang nag-aangat sa Diyos. Ang panalangin ay tungkol sa pagpapakita ng kanyang kabanalan sa ating paligid. Hindi ito isang misyon na kailangan nating tuparin. Ito ay isang bagay na ginagawa ng Diyos at hinihiling nating makita ito. Isipin mo iyon saglit. Hindi nito sinasabi, Ama, tulungan mo akong gawing banal ka. Ang sinasabi nito ay, Ama, hayaan mong makita sa amin ang kabanalan mo. Hindi kailangan ng Diyos na gawing banal natin siya, banal na siya. Ang tunay nating hinihiling ay makita, maramdaman at makilala ng mundo ang kanyang kabanal-banalang kalikasan. Nauunawaan ito ng malinaw ng mga unang tagasunod ni Jesus. Hindi nila layuning dagdagan ang kabanalan ng Diyos. Hinihiling nilang maipakita ito sa mundo na makilala ang kanyang pangalan at pagkatao sa lahat ng mga bansa. Ang Diyos ang kumikilos at tayo ang nakakakita ng kanyang gawa. Hindi ito nakasalalay sa ating kakayahan, sa Kanya ito. Narito ang isang kamanghamanghang bagay. Mga siglo bago pa si Jesus, sinabi ng propetang si Ezekiel ang mga salitang ito sa ngalan ng Diyos. Ipakikita ko ang kabanalan ng aking dakilang pangalan at makikilala ng lahat ng bansa na ako ang Panginoon kapag nakita nilang ang aking pangalan ay pinabanal sa pamamagitan ninyo. Tinupad ng panalangin ni Jesus ang propesyang ito. Pero bakit siya nakatuon sa pangalan ng Diyos? Bakit hindi na lang niya sinabi, ihayag ang kabanalan? Sa tradisyong Hebreo, ang pangalan ay hindi lamang tawag. Ito ay kumakatawan sa mismong pagkatao ng isang tao. Ang pangalan ng Diyos ay tumutukoy sa kung sino siya, ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Nang makaharap ni Moises ang nagliliyab na palumpong at nagtanong, sino ka? Hindi siya binigyan ng titulo. Ibinunyag niya ang kanyang kalikasan. Ako'y ako. Iyon ang pangalan niya. Ang kanyang pagkakakilanlan. May lakas ang pangalang iyon. May kapangyarihan. May kapanatagan. Para maunawaan ang paggalang na ibinibigay sa pangalang iyon, kailangang lumagay tayo sa isipan ng mga tao noong panahong iyon. Ang mga eskribang Hudyo, habang kinokopya ang mga banal na kasulatan, ay may sukdulang paggalang sa pangalan ng Diyos. Kapag isusulat na nila ang pangalang Yahweh, hihinto sila, tatayo mula sa pagkakaupo, lilinisin ang sarili ng buo at gagamit ng bagong panulat. Pagkatapos lang noon,
Sa buong pagtuon ng isip, isusulat nila ang 4 na sagradong titik. Ganon kataas ang paggalang sa pangalan ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon, ang parehong pangalan ay madalas ginagamit ng basta-basta, sinasabi sa mga usapan ng walang respeto. May iba pang ginagawang biro ito, ngunit bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatawag tayong tumayo sa mas mataas na pamantayan. Sa bawat pagkakataong tayo'y gumagawa ng katarungan, nagsasabi ng totoo, o nagpapakita ng habag, itinataas natin ang pangalan niya. Ipinapakita natin sa mundo ang kabanalan ng Diyos. Ngayon, dumako tayo sa susunod na parirala. Dumating nawa sa amin ang kaharian mo. Marami pa rin ang inuulit ito sa ganitong paraan, dala ng nakasanayan, pero may problema. Ang mga salitang sa amin ay hindi talaga sinabi ni Jesus noong una. Ang sinabi niya lang ay dumating nawa ang kaharian mo. Ang ilang salitang ito ay nagsimula ng isang espiritual na kilusan na walang katulad. Bakit mahalaga ang maliit na kaibahan na ito? Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa personal na pagpapala. Hindi ito para sa piling grupo lang. Isa itong panawagan para sa pagpapanibago ng buong mundo. Isang hangaring maibalik ang kabuuang nilikha sa orihinal nitong layunin. Ang mga unang Kristiyano ay malinaw ang pagkaunawa rito. Tuwing sinasabi nila ang dumating nawa ang kaharian mo, hindi lang ito pagsamba. Isa itong matapang at mapanganib na pahayag, isang hamon sa umiiral na kaayusan. Kaya nga naging dahilan ito ng takot noon. Noong taong 112 AD, sumulat si Pliny the Younger, isang opisyal ng Roma, kay Emperador Trajan tungkol sa mga Kristiyano. Ipinahayag niya na sila'y umaawit kay Kristo bilang Diyos at ipinapahayag ang pagdating ng isang bagong kaharian. Sa tuwing inuusal nila ang mga salitang iyon, lumalaban sila sa paghahari ni Cesar. Ang salitang Aramaic na ginamit ni Jesus, Malkutak, ay nangangahulugang ganap na pamamahala, lubos na kapangyarihan. Hindi ito basta ideyang espiritual lamang. Tumutukoy ito sa ganap na autoridad ng Diyos na sumasaklaw sa lahat ng bagay. At sinabi ito ni Jesus nang may buong linaw. Minsan sinabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa mundong ito. Ngunit sinabi rin niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkatiwala sa akin. Kaya naman ang mga unang mananampalataya ay nagtatapos ng kanilang pagtitipon sa isang salita, Maranatha, halina, Panginoon. Hindi lang ito simpleng parirala, isa itong malalim na pag-iyak, isang panaghoy na pinagsasaluhan. Inaasam nila ang pagbabalik ng Mesyas, ang huling paghuhukom at ang ganap na pagbabago ng mundo. Iniuulit ng aklat ng pahayag ang pag-asang ito. Ang mga kaharian ng sanlibutan ay naging pag-aari na ng ating Panginoon at ng kanyang hinirang. Sa paglipas ng mga siglo, napalambot ng paulit-ulit na pagbigkas ang talim ng panalangin ito. Ginawa na natin itong tahimik na pakiusap para sa kaaliwan at pagpapala. Ngunit may isang mahalagang bagay na nawala, ang apuran. Noong binibigkas ng mga Kristiyano ang panalangin ito habang nasa gitna ng mga arena sa Roma, hindi nila iniisip ang kaligtasan o kaginhawahan. Ginagawa nila ang isang matapang na pahayag. Hindi si Cesar ang tunay na hari. May isa pang mas dakilang kaharian na darating upang angkinin ang lahat. Ang mga unang tagasunod ni Jesus ay namuhay sa ilalim ng palagiang panganib at ang panalangin ito ay naging daing ng mga nasa pagkatapon, ang panalangin ng isang sundalong naghihintay ng huling tagumpay. Kaya paano natin nadagdag ang sa amin sa pariralang dumating nawa ang kaharian mo sa amin? Sa loob ng maraming henerasyon, inaasahan ng mga Hudyo ang isang rebolusyong pampulitika, isang Mesyas na magpapalaya sa kanila mula sa Roma gamit ang lakas.
Pero nang tanungin nila si Jesus kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, isang nakakagulat na sagot ang ibinigay niya. Ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna na ninyo. Hindi niya sinabing paparating pa lang ito. Sinabi niya dumating na ito. Binabago nito ang lahat. Hindi na ito basta isang panalangin para sa isang bagay sa hinaharap. Isa na itong panawagan para imulat ang ating mga mata sa kung ano ang narito na. Ngunit kung narito na nga ang kaharian, bakit hindi natin ito nakikita? Saan ito nagtatago? May mga sinaunang sulatin tulad ng Ebanghelyo ni Tomas na nagbibigay ng isang nakapagpapaisip na sagot. May kasabihang iniuugnay kay Jesus, ang kaharian ay nasa loob ninyo at nasa paligid ninyo. Pag-isipan mong mabuti iyon. Ang kaharian ay may dalawang anyo, gaya ng harap at likod ng iisang barya. Iyon ang susi para maunawaan ito. Ang kaharian ay umiiral sa dalawang paraan. Una ay panloob, itinanim sa bawat isa na parang maliit na binhi. Ito ang presensya ng Espiritu Santo na ibinigay sa pamamagitan ng bautismo at ito ang gumagabay sa atin sa pagpili ng tama sa halip na masama. Pangalawa ay panlabas, nahahayag ito sa mundong ating ginagalawan. Nakikita ito sa katarungan, sa hindi makasariling pag-ibig, sa kagandahan ng kalikasan, sa pagkain na ibinabahagi, sa pagkalinga sa mga mahihina. Lumilitaw ang kaharian tuwing nagkakaroon ng hugis ang kalooban ng Diyos sa mundo. Kaya kung narito na ito, sa loob at labas natin, bakit hindi pa rin natin ito makilala? Bakit tila nakatago ito? Ang sagot ay parehong simple at mahirap. Dahil ang kaharian ay hindi nasusukat sa heograpiya, isa itong panloob na paggising na tumutulong sa ating makita ang presensya ng Diyos saan man. Ipinaliwanag ito mismo ni Jesus. Ang kaharian ng Ama ay nakakalat sa buong lupa, ngunit hindi ito napapansin ng mga tao. Hindi mo ito matuturo sa mapa. Nakikita ito sa pamamagitan ng espiritual na mata. Hindi ito isang pamahalaang gawa ng tao. Ito'y isang realidad na mula sa Diyos. Hindi nawawala ang kaharian. Ang totoo, hindi lang natin ito nakikita. Kaya paano natin ito masisimulang makita ng malinaw? Kung narito na ang kaharian, paano tayo makalalakad dito? Ibinigay mismo ni Jesus ang sagot. Kapag ginawa mong isa ang dalawa, papasok ka sa kaharian. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay pagtutugmain mo ang iyong paniniwala sa iyong pamumuhay, pagkakaisa ng puso at gawa, ng pananampalataya at asal, ng panloob na mundo at panlabas na pagkilos. Kapag hindi na magkasalungat ang iyong iniisip at ginagawa, hindi mo na kailangang hanapin pa ang kaharian, nagiging bahagi na ito ng araw-araw mong buhay. Nagmumukha ang kaharian sa tuwing pinipili mong patawarin ang nakasakit sa iyo. Nahahayag ito kapag nagbabahagi ka ng pagkain sa nagugutom. Umaabante ito kapag ipinagtanggol mo ang mga walang tinig. Nakakatuwang malaman na bago pa si Jesus, ang mga Hudyo noong unang siglo ay nananalangin na rin sa kanilang mga sinagoga para sa pagdating ng kaharian, pero may idinadagdag silang pariralang sa ating kapanahunan. Inalis ni Jesus ang hangganang iyon. Ipinakita niya na ang kaharian ay hindi nakatali sa hinaharap. Lagi itong naririto at bukas para sa atin. Dito nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Ang mga unang Kristiyano ay nananalangin na may matinding pag-asam. Namuhay sila na parang bawat araw ay maaaring huling araw, na parang darating ang Diyos anumang oras. Sa aklat ng pahayag, sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating, at ang tugon ng mga mananampalataya, oo, halina ka, Panginoong Jesus. Ngunit narito na rin ang kaharian, kaya't hindi lang niya tayo tinuruan na ipanalangin ito, hiniling niya na isabuhay natin ito, ipakita ito at dalhin ito sa ating mundo ngayon mismo. Ngayon ay dumating tayo sa ikalimang pagkakamali sa panalangin at seryoso ito. Ang bersyon na alam natin ay nagsasabing,
sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Pero hindi iyon ang mismong sinabi ni Jesus. Ang sinabi niya ay, mangyari ang loob mo, gaya sa langit, gayon din sa lupa. Sa unang tingin, parang binaligtad lang ang pagkakasunod, pero malaki ang kaibahan. Ipinapakita ni Jesus ang tamang direksyon mula sa itaas pababa. Ang langit ang pinagmumulan, ang lupa ang tumatanggap. Kapag binago natin ang pagkakasunod, maaaring baligtarin natin ang daloy ng kapangyarihan ng Diyos. Ang langit ang lugar kung saan perpekto at ganap na natutupad ang kalooban ng Diyos. Ang lupa ay ang lugar na kailangang baguhin. Kapag sinabi nating sa lupa gaya ng sa langit, may panganib na maituon natin ang paningin sa ating sariling pananaw, ang ating mga problema, pangangailangan at limitasyon. Pero itinuro sa atin ni Jesus na tumingin pataas. Hiniling niya na magsimula tayo sa langit, na hayaan nating ang pagiging perpekto ng langit ang maging huwaran. Pagkatapos, imbitahan natin ang katotohanan iyon na hubugin ang mundo natin. Hindi ito tungkol sa pagtulak ng sarili nating ideya ng kapayapaan pataas, kundi sa pagtanggap ng kapayapaan ng Diyos at pagpayag na bumaba ito sa ating araw-araw na buhay, sa ating mga pagsubok, sa ating mga desisyon. Ganyan na isa katuparan ng kalooban ng Diyos na buo at walang pagbabago sa langit, dito sa isang mundong puno ng gulo, pagbabago at limitasyon. Ang pagkakasunod ay hindi maliit na detalye, binabago nito ang buong kahulugan. Ngayon na naunawaan na natin ang direksyong itinuro ni Jesus mula langit pababa sa lupa, maaari na nating pagnilayan ang pinakadiwa ng linyang ito. Ang pagsasabi ng mangyari ang loob mo ay maaaring ang pinakamapangahas at pinakamahirap na panalangin na kayang sambitin ng isang tao. Isa itong ganap na pagtitiwala. Ibig sabihin nito ay pagtanggap sa plano ng Diyos kahit hindi natin ito nauunawaan. Ibig sabihin nito ay pagharap sa ating mga pag-asa, takot at personal na pangarap at taus-pusong pagsasabi, hindi ang gusto ko. Ipinakita ito ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Habang kaharap niya ang sakit ng krus, nanalangin siya, Ama, kung maaari, ilayo mo sana sa akin ang pagdurusang ito. Subalit hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang mangyari. Sa sandaling iyon, ang lupa ay nagpasakop sa langit at nagbago ang lahat. Makikita rin natin ang ganitong uri ng pagsuko sa buhay ng mga taong lumakad kasama ng Diyos. Gaya ni Jose, ipinagkanulo ng mga kapatid, ipinagbili na parang ari-arian, inakusahan ng mali at ikinulong. Lahat ay tila hindi makatarungan. Ngunit bawat hakbang ng kanyang pagdurusa ay ginamit ng Diyos para ihanda siya. At sa huli, iniligtas niya ang kanyang pamilya at isang buong bansa mula sa taggutom. Ang kalooban ng Diyos ay madalas hindi malinaw habang pinagdadaanan natin ito. Isipin mo rin si Pablo, pinagbabato, binugbog, ikinulong, maari siyang sumuko. Ngunit sa halip, habang nasa kulungan sa Roma, pinili niyang magpasakop sa plano ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagsukong iyon, sumulat siya ng mga liham na humubog at nagpalakas sa simbahan sa loob ng libu-libong taon. Kaya ang mga salitang, mangyari ang loob mo, ay higit pa sa simpleng parirala. Isa itong deklarasyon ng ganap na pananampalataya. Ibig sabihin ay sinasabi mo sa Diyos, kahit hindi ko makita ang kabuuan, nagtitiwala ako sa hinaharap na inihanda mo para sa akin. Hindi madali ang ganitong panalangin. Sa katunayan, maaaring ito ang pinakamahirap na bahagi ng panalangin ng Panginoon. Hinahamon tayo nitong isuko ang kontrol, itigil ang pagpapanggap na mas alam natin kaysa sa Diyos at piliin ang lubos na pagtitiwala sa Kanya. At doon nagmumula ang kapangyarihan nito. At kapag sinabi mo ito ng buong puso, kapag isinabuhay mo ang panalangin ito, nagbabago ang lahat. Kaya ang mga tagasunod ni Jesus ay nakakaharap ng mababangis na hayop ng may kapayapaan sa puso o umaawit sa kadiliman ng kulungan.
Mayroon silang natuklasang napakalalim. Kapag nakaayon na ang kalooban mo sa Diyos, wala nang sakit sa mundong ito ang makakagapi sa iyo. Kaya sa susunod na ipanalangin mo ang panalangin ng Panginoon, tandaan mong mabuti ang linyang ito. Mangyari ang loob mo, gaya sa langit, gayon din sa lupa. Mahalaga ang pagkakasunod. Ngayon narating na natin ang ika-6 na pagkakamali, lakma de sunkanan, na kadalasang isinasalin bilang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw na ito. Pero hindi iyon ang eksaktong sinabi ni Jesus. Sa Aramaic, mas malapit ang kahulugan sa ibigay mo sa amin ang tinapay na kailangan namin para sa araw na ito. Hindi lang ito simpleng pagkakaiba, binabago nito ang diwa ng panalangin. Hindi nagturo si Jesus ng paulit-ulit na gawi. Itinuro niya kung paano umasa sa Diyos araw-araw. Hindi tinapay para sa buong linggo, hindi baon para sa isang buwan, kundi kung anong sapat para sa araw na ito. Isa itong panalangin ng pang-araw-araw na pagdepende. Bawat 24 na oras, bumabalik tayo sa Diyos na may bukas na kamay, nagtitiwala ulit sa Kanya. Pero anong uri ng tinapay ba ang tinutukoy ni Jesus? Diyan lalalim pa ang paglalakbay natin. Naunawaan ng mga unang mananampalataya na ang salitang tinapay ay may 3 malalalim na kahulugan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nakalimutan na natin ang ilan sa mga ito. Una, ang kahulugang pisikal, aktwal na tinapay, pagkain para manatiling buhay at malakas. Ang ganitong uri ng tinapay ay nag-uugnay sa isa sa pinakamahalagang aral sa Lumang Tipan. Nung naglalakbay ang mga Israelita sa ilang, hindi sila binigyan ng Diyos ng malaking imbakan ng pagkain. Sa halip, nagpadala siya ng mana mula sa langit tuwing umaga, gaya ng nakasulat sa aklat ng Exodo. At kung sinubukan ng sinuman na magtabi ng higit sa kailangan nila, dahil sa takot na baka wala kinabukasan, ang pagkain ay napanis at naging walang silbi. Malinaw ang aral, magtiwala para sa ngayon. Huwag panghawakan ng bukas dahil sa takot. Pangalawa, ang kahulugang espiritual, ang tinapay bilang pagkain ng kaluluwa. Sa Biblia, ang tinapay ay hindi lang tungkol sa harina at tubig. Ipinapahiwatig din nito ang salita ng Diyos, ang Kanyang mga turo na nagpapalusog sa ating panloob na buhay. Maganda ang sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman." Hindi siya tumutukoy sa tinapay mula sa tindahan. Ipinahayag niya na siya mismo ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan, layunin at direksyon. Kaya kapag nananalangin tayo para sa tinapay na kailangan natin ngayon, hinihiling din natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Hinihiling nating marinig ang Kanyang tinig, lumakad sa Kanyang daan at dalhin siya sa bawat hakbang natin sa araw. Ang paghingi ng tinapay sa bawat araw ay paghingi ng isang bahagi ni Jesus sa bawat araw. Ang Kanyang kalapitan, Kanyang liwanag at Kanyang paggabay. Kaya ganun na lang kalalim ang paggalang ng unang simbahan sa pagpuputol ng tinapay. Pangatlo, ang tinapay ng darating na panahon, ang tinapay na tumuturo sa walang hanggan. Ito ay tungkol sa paghahanda sa langit at pananabik sa dakilang handaan sa kaharian ng Diyos. At higit sa lahat tumutukoy ito sa Eukaristiya. Sa huling hapunan, nang pinaghati ni Jesus ang tinapay, hindi niya sinabi, "Ito ay simbolo ng aking katawan." Ang sinabi niya ay mas malalim, "Ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo." Hindi niya sinabing ito'y sagisag o parang ito. Malinaw at diretsyo, ito ay. Kaya ang Eukaristiya ang naging pinakabanal na tinapay sa lahat. Ang sandaling iniaalay ni Jesus ang sarili niya ng buo para sa atin. Ito ang pagkain hindi lang para sa ngayon, kundi para sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag taimtim nating ipinapanalangin ang itinuro ni Jesus, ibigay mo sa amin ang tinapay na kailangan namin ngayon. Hindi lang natin hinihiling ang pagkain para sa katawan, ipinapahayag natin ang ganap na pag-asa sa Diyos.
hinihiling ang ating pang-araw-araw na pangangailangan, ang kanyang buhay na salita para sa ating puso, at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa ating espiritu. Ang maliit na pangungusap na ito ay may napakalakas na kapangyarihan. Tinuturuan tayo nitong itigil ang pagkatakot sa hinaharap. Lumalaki ang takot kapag sinisikap nating kontrolin ang lahat. Pero kapag nagtitiwala tayo sa Diyos na ibigay ang sapat para sa araw na ito, nawawala ang kapangyarihan ng takot sa atin. At ang linyang ito ay umaakay rin sa pasasalamat. Ang pasasalamat sa tinapay para sa araw na ito ay nagbabalik sa atin sa kasalukuyan, ang nag-iisang lugar kung saan tunay na naninirahan ang kapayapaan at kagalakan. Iyon ang tunay na lihim, ang pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka ngayon, ang nagbubukas ng pinto sa kalayaan. Ang araw-araw na pasasalamat ay dumudurog sa takot, pumupuno sa kaluluwa at nagpapalaya sa atin. Pero kapag ipinapanalangin natin ang ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa bawat araw, nawawala ang talim ng mensahe. Nagiging malabo, isang nakasanayan sa halip na taos-pusong pakiusap, hindi pagtuturo ng ritual ang layunin ni Jesus. Ang itinuro niya ay ganap na pagdepende. Gusto niyang umasa tayo sa langit, hindi mag-imbak ng pagpapala o umasa sa sarili nating kakayanan. Malinaw ang aral, ang Diyos ay hindi isang vending machine na nagbibigay ng anumang hilingin natin. Siya ay isang mapagmahal na ama na lubos na nakakaalam kung ano ang kailangan mo ngayon, hindi lang sa pisikal kundi pati sa emosyonal at espiritual. At ngayon, narating natin ang isa pang bahagi ng panalangin kung saan dalawang malalaking pagkakamali sa pagsasalin ang nakalusot at bumago sa orihinal na kahulugan. Ginamit ni Jesus ang salitang horbein na sa Aramaic ay nangangahulugang mga utang, hindi mga pagkakasala. Isipin ang pagkakaiba. Ang isang pagkakasala ay parang panlalait, nakakasugat sa damdamin o sa dangal. Pero ang utang, isang bagay itong dapat bayaran. Ipinapakita nito ang isang pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Kapag tayo'y nagkakasala, hindi lang natin nasasaktan ang Diyos. Lumikha tayo ng malalim na utang na espiritual, isang utang na hindi natin kayang bayaran sa sarili nating paraan. Kaya kapag humihingi tayo ng kapatawaran, hindi lang tayo humihiling na palampasin ng Diyos ang isang pagkakamali. Nagmamakaawa tayong kanselahin niya ang utang na imposibleng mabayaran. Pero hindi pa iyon ang pinakamalalim na katotohanan. Nasa pandiwa mismo ang susi, ang salitang ginamit ni Jesus. Sa Aramaic, ginamit niya ang shbakan. Karaniwang isinasalin ito bilang patawarin, pero mababaw lang ang kahulugang iyon. Ang mas ganap na kahulugan ng shbak ay palayain, pakawalan, bitawan ng buo. Kaya kapag ipinapanalangin natin ang panalangin ng Panginoon, hindi lang natin sinasabi, Diyos, burahin mo ang aking kasalanan. Ang sinasabi natin ay, Ama, palayain mo ako mula sa bigat ng utang na ito. Wasakin mo ang pagkakasalang nagpapabigat sa akin. Kalagin mo ang mga tanikala na bumabalot sa akin. Isa itong panawagan para sa ganap na kalayaan, pag-isipan mo. Kapag may utang ang isang tao sa iyo, hindi lang ito nakasulat sa papel, nasa puso mo ito, bit-bit mo ito, ramdam mo ito, para kang nakatali sa taong iyon ng isang di nakikitang tanikala. Nagiging bilangguan ang kapaitan, at kapag ayaw mong pakawalan ito, ikaw mismo ang tagabantay at ang bilanggo. Ang pagpapatawad sa isang tao ay hindi nangangahulugang ayos lang ang ginawa mo. Ang ibig sabihin nito ay tapos na ang utang. Pinalalaya kita. Pinalalaya ko rin ang sarili ko mula sa sugat na ito. Isa itong pasyang bitawan ang paghatol, isuko ang sama ng loob at tumalikod sa tanikalang matagal nang gumagapos. Dahil sa tuwing nagpapatawad ka, hindi lang ang kapwa mo ang pinalalaya mo rin ang sarili mo.
Sa sinaunang Israel, ang mga utang na hindi nababayaran ay hindi basta bilang lang, pwedeng wasakin nito ang buong buhay. Ang mga may utang ay pwedeng makulong. Minsan, buong pamilya ay ipinagbibili bilang alipin. Hindi ito simboliko, ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Kaya ito ang ginamit ni Jesus na wika dahil naunawaan ng mga tao ang bigat nito. Ang utang ay hindi lamang pagkukulang, isa itong sentensya. At ang mapalaya mula rito ay nangangahulugang kalayaan, pagbabalik at bagong buhay. Nauunawaan ni Jesus ang nakadudurog na bigat ng pagkakautang. Kaya nga isinulat ni Apostol Pablo, huwag hayaang lumubog ang araw ng may galit pa sa puso mo. Hindi ito basta paalala, isa itong mahigpit na babalang espiritual. Ipakawala mo ang mga utang sa damdamin araw-araw bago ito tumubo at maging ugat ng kapaitan sa iyong kaluluwa. Ibinigay sa atin ni Jesus ang isang aral na simple ngunit napakahirap tuparin. Ang kapatawarang natatanggap natin mula sa Diyos ay nakaugnay sa kapatawarang ibinibigay natin sa iba. Hindi sila magkahiwalay, gumagalaw silang magkasama gaya ng dalawang pintig ng isang puso. Pero bakit nga ba gagawin ng Diyos na nakadepende sa atin ang awa niya sa atin? Hindi ba't laging mabuti ang Diyos kahit tayo'y hindi? Para ipaliwanag ang misteryong ito, nagsalaysay si Jesus ng isang talinghaga. Isang hari ang nagpasyang ayusin ang paniningil sa mga utang ng kanyang mga alipin. Isang lalaki ang dinala sa kanya na may napakalaking utang, hindi niya kayang bayaran kahit sa ilang buhay pa. Iniutos ng hari na ibenta ang lalaki ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang utang. Sa takot, lumuhod ang lalaki at nakiusap, "Pakiusap, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran ko ang lahat." Naantig ang hari sa kanyang pakiusap at gumawa siya ng isang kahangahangang bagay. Pinatawad niya ang utang at pinalaya ang lalaki. Pero ang lalaking iyon ay lumabas at nakakita ng isang taong may maliit na utang sa kanya. Hinawakan niya ito sa leeg at sinigawan, "Bayaran mo ako ngayon din." Lumuhod din ang pangalawang lalaki at nakiusap, "Pakiusap, maghintay ka lang, babayaran kita." Ngunit sa halip na magpakita ng awa, ipinakulong niya ito. Nang marinig ito ng hari, labis siyang nagalit. Ipinatawag niya ang lalaki at sinabi, "Ikaw na walang utang na loob, pinatawad kita sa napakalaking utang mo nang magmakaawa ka sa akin. Hindi mo ba dapat ipinakita rin ang awa sa kapwa mo alipin?" Sa tindi ng galit ng hari, ibinigay niya ang lalaki sa mga tagapagparusa hanggang sa mabayaran ang buong utang. Ipinapakita ng kwentong ito ang isang mahalagang katotohanan. Kapag ang isang tao ay ayaw magpatawad kahit sa maliit na pagkukulang, madalas ay dahil hindi pa niya tunay na naunawaan kung gaano kalaki ang pinatawad na ng Diyos sa kanya. Kaya ano ba talaga ang kapatawaran? Isa itong hakbang na ginagawa mo para palayain ang sarili mong puso, para itong pagbitaw sa isang mabigat na pasan na matagal nang humihila sa iyo paatras, na ikinukulong ka sa sakit at hinanakit. Hanggang ngayon, madalas nating pinag-uusapan ang pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin. Pero may isang bahagi na kadalasang nalilimutan. Minsan tayo ang nakasakit. Minsan tayo ang aliping tumanggi sa awa at kapag ganoon, ang daan pasulong ay nangangailangan ng kababaang loob. Ibig sabihin, lumapit tayo sa taong nasaktan natin, aminin ang ating pagkakamali at humingi ng tawad. Mahirap man, kadalasan dito nagsisimula ang tunay na paggaling dahil ang kapatawaran ay gumagalaw sa magkabilang direksyon. Kapag tinanggap natin ang awa ng Diyos, lumalambot ang ating puso at nagkakaroon tayo ng lakas na magpatawad din sa iba. At kapag nagpapatawad tayo, bumubukas ang puso natin upang tanggapin ng buo ang biyaya ng Diyos. Kaya sa susunod na ipanalangin mo ang "Patawarin mo kami sa aming mga utang", tandaan mong 3 bagay ang ginagawa mo. Una, inaamin mo ang katotohanan, may utang kang espiritual sa Diyos.
At ito ay isang utang na hindi mo kayang bayaran, gaano mo man pagsikapan. Pangalawa, hinihiling mong buhatin niya ang bigat ng iyon. Alisin ang kahihiyan, ang pasanin, at ang mga bunga ng pagkakamaling dala mo. At pangatlo, nangangako kang palayain ang iba sa pagkakautang nila sa iyo. Titigilan mo ang pagkakakulong sa kanila sa puso mo. Nabubuo ang isang buong bilog. Ang awa na natanggap mo, siya ring awang ibinibigay mo. Noong ika-4 na siglo, may makapangyarihang kaugalian ang mga monghe sa disyerto. Bago matulog tuwing gabi, sinasabi nila ng malakas, "Pinalalaya ko ang lahat ng utang." Hindi nila hinihintay ang emosyon o inspirasyon, pinili lang nilang sumunod. At ang bunga, nakakatulog sila ng payapa, namumuhay ng walang hinanakit at lumalakad sa kalayaang ipinangako ni Jesus. Kaya sa susunod na ipanalangin mo ang panalangin ng Panginoon, tandaan mo ito. Hindi mo lang hinihingi sa Diyos na balewalain ang mali mo. Hinihingi mong palayain ka ng buo at pumapayag ka rin na palayain ang iba. Ngayon ay dumating tayo sa ika-8 pagkakamali sa pagsasalin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Isang pariralang inuusal araw-araw ng milyon-milyong tao. Pero batay ito sa isang maling pagkaunawa sa tunay na sinabi ni Jesus. Ang orihinal na salitang Aramaic ay, huwag mo kaming dalhin sa pagsubok. Maaring parang maliit na pagkakaiba lang, pero binabago nito ang buong kahulugan ng panalangin. Hindi ito tungkol lang sa pag-iwas sa pagkatisod. Hindi lang ito tungkol sa pagsuway o kasalanan. Mas malalim ito, isa itong pakiusap na huwag kaming dalhin sa matinding pagsubok, isang krisis na maaaring yumanig sa buong pananampalataya namin. Isipin ang pagsubok na hinarap ni Abraham nang hilingin ng Diyos na ihandog si Isaac, o si Job na nawala ang lahat, ang pamilya, kayamanan, pati kalusugan. Ang panalangin ito ay hindi tungkol sa mga mumunting tukso. Isa itong panaghoy upang iligtas tayo sa matitinding pagsubok na pwedeng yumanig sa ating kaluluwa. Kaya bakit niya tayo tuturuan manalangin ng ganito? Hindi ba't para tayong duwag kapag humihiling tayong iwasan ang pagsubok? Sa totoo lang, hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na balot ng kababaang loob. Ang panalangin, huwag mo kaming dalhin sa pagsubok, ay taus-pusong pagpapahayag ng isang taong alam ang sarili niyang hangganan at buong-buong nagtitiwala sa Diyos. Ito mismo ang ginawa ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Habang dumadaloy ang pawis na parang dugo, nanalangin siya. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang mangyari. Hindi siya tumatakas sa sakit. Siya ay nagpapasakop sa landas, nagtitiwala na bubuhatin siya ng Ama hanggang wakas. Ito ay panalangin may malalim na tiwala. Ang sinumang nananalangin ng ganito ay malinaw na nauunawaan ang dalawang bagay. Alam niyang siya'y mahina at alam niyang ang Diyos ay malakas. At may isa pang mahalagang punto, ang tukso at pagsubok ay magkaiba. Ang pagsubok ay pinapahintulutan ng Diyos upang patatagin tayo. Pero ang tukso ay ginagamit ng kaaway upang sirain tayo. Tingnan mo si Jose sa Ehipto. Araw-araw siyang tinutukso ng asawa ng kanyang amo. Ano ang ginawa niya? Hindi niya tinagalan. Hindi niya sinubukang pagtagumpayan gamit lang ang lakas ng loob. Tumakbo siya. Iniwan ang kanyang balabal. Hindi siya nag-atubili. Lumayo agad siya. At iyon ang naging susi ng kanyang tagumpay. Si Jose ay gumawa ng desisyong hindi nagawa ni Pedro makalipas ang maraming siglo. Si Pedro ay puno ng tiwala sa sarili. Kahit magtalikuran ka ng lahat, hindi kita iiwan, sabi niya kay Jesus. Akala niya ay matatag siya. Pero nang dumating ang tunay na pagsubok, nang dakpin si Jesus, 3 beses niya siyang itinanggi. Nagtitiwala si Pedro sa sarili niyang lakas at doon mismo siya nabigo. Dito tayo dinadala sa isang makapangyarihang katotohanang espiritual na madalas nating nakakalimutan. Ang pagtagumpayan ang tukso ay hindi palaging nangangahulugang manindigan.
Minsan, ang pinakamaayos at pinakamalakas mong magagawa ay ang lumakad o tumakbo palayo. May malinaw na gabay si Santiago. Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Tingnan mo ang pagkakasunod. Hindi niya sinabing lumaban muna saka magpasakop. Nagsisimula sa pagsuko ang paglalagak ng buong buhay mo sa pangangalaga ng Diyos. Doon nanggagaling ang tunay na lakas, hindi sa sariling pagpupursige, kundi sa pagpapasakop muna sa Kanya. Kaya kapag nananalangin tayo ng "Huwag mo kaming dalhin sa pagsubok," nagsisimula tayo sa pagsuko, inaamin natin, "Diyos, hindi ko kaya ito mag-isa. Huwag mo akong dalhin sa labang hindi ako handa." Pero sinasabi rin natin, "Kung kailangan kong harapin ito, hindi ako mag-isa. Samahan mo ako, ibalot mo ako ng iyong pag-iingat. Tulungan mo akong makilala ang mga sandaling kailangan kong umiwas." Ito ang panalangin ng isang taong may karanasan sa laban ng Espiritu. Isang taong alam na hindi palaging pagsuntok ang panalo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang pag-iwas bago ka mahulog. Ito ang isipan ni Jesus noong siya'y tinukso sa disyerto. At nang mapagtagumpayan niya ito, sinasabi sa kasulatan na iniwan siya ng dyablo sa sandaling iyon. Dahil lagit-laging babalik ang kaaway, kaya ang bahaging ito ng panalangin ay dapat araw-araw, "Huwag mo kaming dalhin sa pagsubok." Isang panawagan ito para manatiling gising, bantayan ang puso at huwag lumapit sa bangin. Ang taong palaging lumalapit sa panganib ay sa huli malalaglag. Pero ang marunong ay nananatiling malayo sa gilid at kung kailangan mang lumapit, mahigpit ang hawak sa kamay ng Ama. Ngayon narating na natin ang ikasiyam at huling mistranslation. "Ella patsan min bisya, at iligtas mo kami sa kasamaan. Amen." Pamilyar na linya ito sa panalangin ng Panginoon. Sa loob ng maraming henerasyon, sinambit natin ang 5 salitang ito, "At iligtas mo kami sa kasamaan." Pero may mahalagang bagay na nawala nang isalin ito sa ibang wika. Ang salitang ginamit ni Jesus sa Aramaic, bisya, ay hindi tumutukoy sa kasamaan sa pangkalahatang kahulugan. Hindi ito basta masamang pangyayari o malas sa buhay. Bisya ay tumutukoy sa isang nilalang. Ibig sabihin nito ay ang masama, isang tunay na kaaway na may layunin. Hindi lang konsepto o ideya, hindi nanalangin si Jesus ng "Iligtas mo kami sa mga hindi magandang pangyayari." Ang sinabi niya ay, "Iligtas mo kami mula sa masama," isang may kamalayang nilalang na nagnanais tayong saktan. Ang huling pakiusap na ito ay hindi malabo. Ito ay tuwiran. Isa itong sigaw para sa kaligtasan mula sa isang espiritual na kaaway na laging naghahanap ng paraan upang makapasok. At mahalaga ang kaibahan na ito dahil para kay Jesus, ang kasamaan ay hindi lang ideya o sunod-sunod na kamalasan. Ito ay tunay. Ito ay buhay. May pangalan, may layunin, may misyon. At tinuruan niya tayong humiling ng pagliligtas mula sa kaaway. Si Satanas ang nais sumira ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin. Sa mga modernong bersyon ng panalangin, madalas itong pinapahina. Ginagawang kasamaan sa halip na ang masama, kaya nagiging malabo at impersonal. Pero ang huling pakiusap na ito ay malapit na kaugnay ng naunang bahagi, "Huwag mo kaming dalhin sa pagsubok." Ito'y panalangin ng isang taong alam ang kanyang hangganan, isang taong alam na kung siya'y iiwang mag-isa, maaaring bumagsak. Ito ang parehong pagsuko na ipinakita ni Jesus sa Getsemani. Ang pagpili sa kalooban ng Ama, kahit alam niyang may darating na sakit at kamatayan. Hindi ito kahinaan, ito'y malalim, radikal na pagtitiwala. Ang pagsasabing "Iligtas mo kami sa kasamaan" ay tila tahimik, pero ang "Iligtas mo kami mula sa masama" ay sigaw mula sa digmaan, tuwiran, kagyat at personal. Madalas binanggit ni Jesus ang kaaway. Isa siyang sinungaling, manunukso, tagaparatang at gumagawa ng lahat para sirain ang itinatanim ng Diyos sa loob mo. Kaya anong hitsura ng ganitong pagliligtas? Kailangan ba nating ipaglaban ito gamit ang sarili nating lakas? Hindi.
May isa pang makapangyarihang katotohanan dito. Ang salitang ginamit ni Jesus, patsan, ay hindi lang nangangahulugang alisin. Ang ibig sabihin nito ay iligtas ng may puwersa. Isang matindi, dramatikong aksyon, parang paghila sa iyo mula sa panganib sa huling segundo. Naranasan ito ng Israel sa tabing dagat ng Dagat na Pula. Nasa likod nila ang hukbo ni Paraon, sa harap ang karagatan. Wala silang planong pagtakas, walang backup. Ang tanging sandigan nila ang pangako ng Diyos. Huwag kayong matakot, tumayo kayo at panoorin ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo ngayon. Siya ang lalaban para sa inyo. Kailangan nyo lang manahimik. Hindi nila kinailangan ng sandata. Ang kailangan nila ay pagtitiwala. Sumigaw sila at gumawa ng daan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit natin sinasambit ang iligtas mo kami mula sa masama. Dahil may tunay na espiritual na labanan na nangyayari sa likod ng hindi natin nakikita. At hindi natin ito kayang mapagtagumpayan mag-isa. Ang tungkulin natin ay hindi ang maging mas malakas, kundi ang maniwala. Ang humiling ng tulong na tanging Diyos lang ang kayang ibigay. Ipinakita ito mismo ni Jesus. Hindi niya sinabi kay Pedro, mag-ingat ka, baka magkamali ka. Hindi binalaan niya ito ng malinaw. Hiningi ka ni Satanas para salain na parang trigo. Ang salain ay pag-uga ng marahas hanggang mabasag at maghiwa-hiwalay. Ipinahayag ni Jesus, gusto ng kaaway na yanigin ang pananampalataya mo hanggang ito'y gumuho. Pero sinabi rin niya ang isang napakalalim na bagay, ngunit nanalangin ako para sa iyo upang hindi mawalan ng bisa ang iyong pananampalataya. Nakita ni Jesus ang panganib at tumugon siya sa pamamagitan ng pananalangin para kay Pedro. Humiling siya ng proteksyon mula sa langit. At narito ang pinakapuso ng lahat, ang pagliligtas mula sa masama ay hindi isang bagay na kailangang pagtagumpayan. Ito ay isang biyayang tinatanggap. Hindi ito tungkol sa pagiging mas matatag. Ito ay paghingi ng tulong mula sa siya na nagwagi na sa digmaan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, tumawag ka sa akin sa araw ng kagipitan. Ililigtas kita at pararangalan mo ako. Ang huling kahilingan sa panalangin ng Panginoon ay ang pinakamapagpakumbaba, ngunit pinakamakapangyarihan din. Inaamin natin ito, hindi tayo malakas sa sarili nating lakas. Tunay ang kaaway, pero ang Diyos ang ating tagapagligtas, ang tanging makakapagligtas. At ngayon, naibubunyag ang isang huling lihim. Ang panalangin ng Panginoon ay higit pa sa hanay ng mga salita. Isa itong ganap na espiritual na mapa ng kaluluwa. Kung pagmamasdan mong mabuti, mapapansin mong inilalatag nito ang buong paglalakbay ng kaluluwang bumabalik sa Diyos. Isang landas na binubuo ng 9 na hakbang, bawat isa'y nagbabago sa puso ng sinumang lalakad dito. Nagsisimula ito sa pambungad na linya, hakbang 1, pagkakakilanlan. Nagsisimula tayo sa pagsambit ng Ama namin na nasa mga langit. Sa sariling wika ni Jesus, Aramaic, 2 salita lang, Abun de Bashmaya. Ito ang simula. Hindi lang natin binabati ang Diyos na parang malayo. Kinikilala natin na siya'y umiiral sa isang mas mataas na dimensyon na pumapaligid sa atin. At sa pagsasabi nito, pinapaalala sa atin ang isang napakahalagang katotohanan. Tayo ay kanyang mga anak. Iyan ang unang hakbang. Alalahanin kung sino ka. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang tunay mong tahanan ay kasama niya. Hakbang 2, direksyon. Kasunod nito ang sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi lang ito papuri, ito'y pagtatakda ng direksyon. Ang pagsamba sa pangalan ng Diyos ay nangangahulugang pakitunguhan ito bilang banal at mamuhay sa paraang nagbibigay galang sa Kanya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Gaya ng sinabi ni Jesus, ipailaw ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Ang hakbang na ito ay nagtuturo sa ating tumungo sa kabanalan. Hakbang 3, destinasyon.
Pagkatapos ay idinadalangin natin, dumating nawa ang kaharian mo. Ipinapakita ng linyang ito ang layunin ng ating paglalakbay. Hindi lang tayo humihiling ng pag-asa sa hinaharap. Hinihiling natin na magsimula na ngayon ang paghahari ng Diyos sa ating puso, sa ating tahanan at sa ating paligid. Isang panawagan ito na magsimulang mag-ugat ang kaayusan, kagalingan at kapayapaan ng Diyos sa kasalukuyan. Ngunit para marating ang kahariang iyon, kailangan natin ng higit pa sa pag-asa. Kailangan natin ng patnubay. Hakbang 4, ang kompas. Ito ang punto kung kailan sinasabi natin mangyari ang loob mo. Ito ang bahagi ng landas na pinakamabigat sa ating bahagi. Ibig sabihin nito ay pagsuko ng sariling plano, pagtitiwala na mas mataas ang daan ng Diyos. Kahit minsan ay mas mahirap, pananampalatayang alam niya ang mas mabuti kahit hindi ito mukhang daang gusto natin. Ito ay pagsuko, pero ito rin ang simula ng pagbabagong totoo. Dahil kapag naayon na ang kalooban mo sa kalooban niya, may nangyayaring makapangyarihan. Nagiging tulay ka, dinadala mo ang langit dito sa lupa, sa iyong pananalita, sa kilos, sa pag-ibig, sa paraan ng pamumuhay. Hindi mo na tinatahak ang sarili mong landas, lumalakad ka na sa daan ng hari. Hakbang 5, pagkakaisa. Sa yugtong ito sinasambit natin, gaya sa langit gayon din sa lupa. Hindi lang ito panalangin, ito ang mission mo. Ang layunin mo ay dalhin ang kaayusan ng langit sa gitna ng gulo ng mundo. Tinatawag kang maging salamin ng pag-ibig, pagtitiis at kabutihan ng langit sa salita, sa laban, sa relasyon. Sa ganitong paraan, hindi ka na lang manlalakbay, nagiging buhay kang ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Pero walang sino man ang makakatapos ng ganitong paglalakbay ng walang lakas. Ang daan ay nangangailangan ng konsumo, ng kalakasan. Hakbang 6, panustos. Ngayon ay idinadalangin natin, ibigay mo sa amin ngayon ang tinapay na kailangan namin. Ang salitang ginamit ni Jesus para sa kailangan, sunkanan, ay bihira at makapangyarihan. Hindi ito ibig sabihin karangyaan o sobra-sobra. Ibig sabihin nito ay ang sapat lang para sa tungkulin ng araw na ito. Hindi ka humihiling ng yaman, humihiling ka ng sapat upang matupad ang misyon mo ngayon. Kabilang dito ang pagkain para sa katawan. Pero higit pa riyan, ito ay tungkol sa tinapay ng buhay. Lakas ng espiritu, karunungan, tapang, liwanag para sa harap mong landas. At kapag napunan ka na, ang susunod na hakbang ay bitawan ang nagpapabigat sa iyo. Ang pagkakasala at hinanakit ay masyadong mabigat upang dalhin. Hakbang 7 at 8, kapatawaran at pagsusukli. Dito tayo sa 2 hakbang na laging magkasama. Patawarin mo kami sa aming mga utang. At kasunod nito ang gaya ng pagpapatawad namin sa may utang sa amin. Noong panahon ni Jesus, ang kasalanan ay itinuturing na parang utang, isang bigat na espiritual na dapat bayaran sa Diyos. Kapag idinadalangin mo ito, hinihiling mong burahin ng Diyos ang iyong utang, linisin ang iyong tala. Ngunit may isang nakatagong katotohanan dito, ang kapatawaran ng Diyos ay may kalakip na susi. At ang susi na iyon ay nasa iyong mga kamay. Mabubuksan mo lamang ang pintuan ng awa ng Diyos kung pinipili mong ipakita ang parehong awa sa iba. Kapag hinahawakan mo pa rin ang kapaitan, nananatiling sarado ang pintuan ng biyaya. Malinaw ang sinabi ni Jesus, kung hindi kayo magpatawad sa iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Hindi ito parusa, ito ay espiritual na katotohanan. Ngayon busog ka na at malaya sa bigat ng pagkakasala, malapit ka na sa dulo ng landas. Pero ang mga huling hakbang ay hindi rin dapat baliwalain. Hakbang 9, proteksyon at tagumpay, nagtatapos ang landas sa isang panawagan na may 2 bahagi. Una, huwag mo kaming dalhin sa pagsubok. Hindi mo hinihiling ang isang maginhawang buhay, humihiling ka ng panangga laban sa sukdulang pagsubok, ang uri ng pagsubok na maaring magpalayo sa iyo sa pananampalataya. Isa itong panalangin ng isang taong alam ang kanyang hangganan.
At pagkatapos ang huling pakiusap, iligtas mo kami mula sa masama. Kinikilala mong may tunay na kaaway, isang nilalang na nais sirain ang iyong paglalakbay. Hindi ito takot, ito ay pagtitiwala. Ito ay pagsuko sa proteksyon ng Diyos. Isang panawagan na hilahin ka niya palayo sa bitag ng kaaway at panatilihin kang ligtas sa ilalim ng kanyang pag-iingat. At sa wakas, nagtatapos ang paglalakbay sa iisang salita. Amen. Ang pangwakas na selyo. Ang Amen ay hindi lang pagtatapos ng panalangin. Sa sariling wika ni Jesus, ibig sabihin nito ay mangyari nawa. Ito ay totoo at pinaninindigan ko ito. Hindi ito isang tuldok. Ito ang iyong pirma. Ito ang paraan mong sabihin, pinaniniwalaan ko ito, tinatanggap ko ito, isinabubuhay ko ito.